A very beautiful day mga ka-CSA. Welcome to the CSA Certified Skin Authority. I'm your host, Dr. Contessa, giving you updates on the science of skincare, anti-aging medicine, laser technology, and aesthetic dermatology. In today's episode, pag-usapan naman natin ang patungkol sa melasma. Ano ba ang melasma? Paano po ba nagkakaroon nito? Sino-sino ang mga apektado sa melasma? At ano ang epektibong lunas para sa melasma o pekas sa mukha? Sa episode na ito, magkakaroon po tayo ng pasyente na atin pong i-assess ang ganitong klase ng problema sa mukha. At amin din pong ipapakita sa inyo ang actual procedure using the Lucid Laser for Melasma Treatment. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. Hi, ako po si Marilu de Malanta, School Principal from Shekinah Christian Academy. Ang kinokonsulta ko kay Dr. Contessa ay itong aking mga dark spot dito sa aking mukha, both side. Dati wala naman kasi ang mga ito, but siguro dahil sa exposure sa araw at maybe yung isa din yung nagkakaroon na ng edad, kaya nagkaroon ako ng mga dark spot sa mukha. At ito ang gusto ko sanang mawala sa face ko. Huwag po kayong aalis. Hintayin po ninyo ang procedure na gagawin ni Dr. Contessa. See you po! And we're back mga ka-CSA. Ating pinag-uusapan ang patungkol sa melasma. Kasama natin ngayon, Miss Marilu de Malanta. Welcome, ma'am, sa CSA. Okay po. So, ang topic natin ngayon patungkol doon sa mga pigmentation sa ating skin, particularly sa face. So, actually, Ma'am Marilu has been with us already. Like yung previous year, she had sought consult already with CSA. Pero this one are the other types of skin condition naman. Ngayon po, nagbabalik siya upang ikonsulta po itong mga nakikita sa ating pisngi. Ngayon, we'll ask Miss Marilu, kailan po ba nakita o napansin yung mga ganitong pekas sa mukha? Siguro po mga 2 to 3 years. Medyo matagal na rin Matagal na rin. Opo. Well, actually, ang melasma po, para sa ating mga viewers po, ang tawag po talaga dito, mga dark patches, or actually, ang other term, mask of pregnancy or cloasma. Sobrang medical po. Isa itong uri ng skin pigmentation disorder. Common po ito doon sa mga kababaihan na nasa childbearing age or reproductive years. So, mas common po sa kanila ito. Pero actually po, meron din pong kalalakihan. Like just sa 10%. Okay po? So, like me, I'm at the stage of reproductive years. Maaari din pong magkaroon ng mga ganitong kondisyon. Pero, it doesn't happen to all women. Okay? But, common ito doon sa mga ang skin type or skin phototype, yung mga nasa darker skin po. Like tayo, Asian skin. So, we tend to pigment. So, skin phototype 4, 5, and 6 po tayo. Unlike yung mga whites or Caucasians, rare sa kanila ang ganitong pigmentary disorder. So, kay ma'am, medyo matagal na rin po. Mga parang 2 to 3 years na yung dark patch dito sa kanyang cheek area. Well, actually, hindi lamang po sa cheek area. May mga iba kaming mga pasyente na meron sila sa forehead, sa nose, sa upper lip. Yung iba naman dito sa may mandibular or jawline area. So, ito po yung mga iba't ibang klase ng melasma according to the distribution sa mukha. So,
So yung centrofacial, yun yung sinabi ko, forehead, cheeks, nose, upper lip. Yung iba malar sa cheeks lang or kasama ng nose. Yung iba mandibular. So yung din pong melasma na to, iba-iba rin po yung degree ng pagkakasevere. May iba po kasi mild, yung konti lang. Yung iba moderate, medyo dumadami or lumalalim. Yung iba naman po severe, na sobrang kalat sa buong face and very intense ang pigmentation. Kasi looking at Miss Marilu right now, okay po, so sa kanya po talagang malar or cheek area po sa kanya. Okay po? And in terms of degree ng kanyang pigmentation, kung mapapansin po natin, very dark, very intense ang pigmentation. Dalawa po kasing klase, meron yung mababaw or superficial, meron po yung malalim or yung deep ang pigmentation. Yung superficial tawag namin epidermal, yung deep is the dermal. Yung iba naman po, combination or mixed type. Yun yung merong mababaw, merong malalim. Pero in terms of po kay ma'am, pag nakikita nyo yung medyo light ang patch, yun mababaw. Pero yung mga very dark po, ibig sabihin very intense, deeper po yun. And ating alamin kay Ma'am Marilu, ano na po ba ang mga nagamit na mga creams para po mabawasan ang pigmentation? Soap lang po. Soap. Kojic soap, gano'n. At saka, actually wala pa talagang So, no ointment. form of treatment, no form of medications na Wala nagamit. pa, wala Opo. pa. So, actually, ngayon lang po talaga natin na pag-discuss with Miss Marilu, ngayon lang po talaga niya na consult sa akin in terms of ganitong pigmentation. Because before, when I saw you, it was not even that obvious because we can conceal this type of, but right now it's really very intense. So in terms of mga iba kasi they self-medicate Meron dyan yung nagpapahid nung meron silang nabibiling whitening, depigmenting cream, may iba yung may solution na ipapahid. But then, ang nangyayari, yung iba, sa halip na nag-improve, Yes. lumalala. Lalong naging So, worse. exactly po. Kasi mas mainam talaga po i-consult natin kasi we have to determine ano po yung type ng melasma, ano yung depth, ano yung degree or severity, and ano yung mainam na treatment. Kasi the others, we start with mga pahid-pahid lang, lalo na po yung mga mababaw lang ang melasma or yung dark patch or dark pigment. Pero pag sobrang intense or very severe, we have to combine with other forms of treatment. Pag-usapan natin, ma'am, yung mga causes. Kasi maraming nagtatanong, saan ba nanggagaling yan? Ba't ba nagkakaroon ng ganyan? So, ating alamin kay Ma'am Marilu, sa inyo po ba, what was the triggering factor? Bakit nagkaroon ng ganitong black patches sa face? Sa akin, Doc, palagay ko yung sun exposure. Okay po. Yes. Kasi palagi akong nasa labas. At during the time ng naka-expose ako, hindi ako naglalagay ng sunblock. Sunblock, wala. Oh, yes. So, kasi Okay. hindi pa gaanong na ano sa amin noon na dapat pala nagsa-sunblock ka. So, palagay ko yun ang naging cause ng mga dark spot ko. Si ma'am kasi, you're a school principal and also you're required doing some outdoor Yes. activities. Probably you may also be doing marketing or you go Yes, outside yes. for your school. So yon, sun exposure. Well, ang melasma po talaga, we've mentioned that this is a mask of pregnancy or cloasma. Most of the time po talaga, it's related with the hormones of pregnancy. Kaya yung iba, sinasabi nila, it's also a hormonal in terms po nung cause nito. Lalo na sa mga kababaihan, yung estrogen hormones, progesterone hormones. So, female hormones po. So, ang nangyayari po, it is being intensified by exposure sa init po ng araw. So, sa female po, since parang meron ka ng predisposition, na lalala lang or lumalabas lalo pag lagi po tayo sa init ng araw. Kasi yung UV rays, pag nag-touch na sa skin, meron siyang tinitrigger para lalong dumami yung melanin pigment. Well, actually, sinasabi natin yung melanin, it's a protective compound sa skin nating mga Asians Sa atin, protection, kasi compared sa mga puti, sila, gusto nilang magpa-araw, gusto nilang magtan, pero hindi sila nagtatan. Pero sila naman predisposed sa skin cancer. Sa atin namang mga Asians, yun naman yung protection natin. But then, pag sumusobra nga lang, yung overproduction din ng melanin, yung brown color, brown pigment ng skin, of course, it doesn't really
aesthetically speaking, parang hindi rin siya sometimes some people nahihiya na merong dark patch dito sa face, di po ba? So in terms of the cosmetic side naman or aesthetic side. So yun, isang cause, hormonal, tapos yung sun exposure, very common talaga. For others naman po, use of mga birth control pills. Okay po. Meron din po kasing mga gamit na medications. For example, mga anti-epilepsy drugs, they may trigger pigmentation. Meron din po yung sa genetics part. So, parang familial case or inherited, possible din po yun. So, yan. Sinasabi natin sa init ng araw, sa hormones, female hormones, actually, sa stress. Okay? Meron po silang sinasabi ngayon, pag sobra tayong stress, mataas ang stress hormones, natitrigger din yung melanocyte stimulating hormone. So, lalong nagpipigment ang skin. So, yung sobrang pagpupuyat, very anxious, problemado, overwork, overfatigue, can also trigger pigmentations. Ngayon sa iba, unknown cause po, mostly sa mga kalalakihan. Because we also have male clients na may ganitong problema. And dadagdag ko na rin mga kasiyasay for an additional information, yung heat daw has a parang triggering factor for pigment. Meron silang mga cases na yung mga sa mga babae na nagpapa-waxing, yung hair removal dito sa may upper lip area. After po nila dun sa hot waxing na yon, natitrigger yung pigmentation. So, nagkakaroon sila ng melasma sa upper lip. So, sinasabi nila, even the heat has a triggering factor. So, yung mga masisipag magluto, yung palaging nakaharap yan sa kalan, yan, mainit. So, mas natitrigger yung pigmentation, yung melasma. O kaya po, actually dito sa clinic ko, I tell my patients na mga may melasma, if they want radio frequency, I think some of our clients know that, yung RF na may heat. So, I don't really recommend masyado ang radio frequency kasi nakaka-trigger din ng pigmentation. So, yung heat, yung sun exposure, yan ang mga pinaka-common na trigger po for pigmentation. O yan, mga kasiyasay, Ma'am Marilu, natututo po tayo. And considering yung sa inyo po, sun exposure, and we have a combination melasma po sa inyo, and in terms of the intensity talaga pong napaka-deep. And right now, meron tayong maitutulong kay Ma'am to treat yung kanyang deep melasma. Amin pong ipapakita sa inyo using the Lucid Laser for Melasma Treatment sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. And we're back mga ka-CSA. We are now at the part of the actual procedure for treating the melasma, making use of the Lucid ND-YAG laser. Ayan mga ka-CSA. So we have with us again Ma'am Marilu. So before this, we did a cleansing facial. So kailangan po kasing alisin muna kung merong powder, sunblock, or makeup. So winash muna natin ang skin ni Ma'am. So it's part of the asepsis or antisepsis and disinfecting the skin as well. And then after that po, we have applied yung topical anesthesia dun po sa may mga dark patches area para medyo ma-desensitize naman yung skin. So when we do the shots of the laser, si Ma'am, hindi naman po siya maka-feel ng mga discomforts. Kamusta po, Ma'am Marilu? Okay lang. Okay lang. So, feeling alright. So, Yes. maganda rin po yung sa indication na Lucid Laser, wala po tayong mga ginamit na mga gamot. Si Ma'am Marilu po kasi, yun nga po, na-mention niya na just the soap. Kojic soap po, no, Ma'am? Yes, Yun lang po yung nagamit niya sa face niya. So, wala tayo nung mga chemicals. Kasi sa treatment po ng melasma, gumagamit po ngayon ng mga hydroquinone-containing creams or mga topicals. So, wala po siyang mga ganon. So, ideal po siya na mag-Lucid Laser. Kasi, Ma'am, before po kami nag-laser, pinapastop po talaga namin ang mga any form of mga creams na pinapahid sa balat. Mga at least 1 week prior to the laser. So, pwede na po. So, again, mga ka-CSA, this is our Lucid QPTP ND-YAG laser indicated for melasma treatment.
So si ma'am, first treatment. So before, wala pa po siyang mga lasers. Even IPL ma'am, no? Or kahit po ba diamond peel, you haven't tried? Yung diamond peel, tinry ko, pero matagal na yun. Matagal na po. Actually, dermabrasion, we use that also for micropeeling the skin. So yung mga superficial pigments, natutulungan din po. But since ang problem po natin, deeper and intense ang pigmentation, matutulungan na po tayo ng ating Lucid Laser. So I'll start ma'am with the so-called melasma toning. So dito pong part. So touchscreen po ang aming machine. Yan. So meron po siyang mga parameters na aming sinusundan. So we just click on the set parameter. Ayan po. So, we make use of this handle. Actually, this treatment is ano lang po, mabilis. So, we just press on the standby. Meron po kaming mga sinusundan na protocol, may sizes, may frequency, may energy. And with Ma'am Marilu, ready na po tayo to fire the shot. So, we cover actually the eyes, yung pong ating mata. And same thing with the doctor. We make use of some shaded na mga eyewear. Yan po, for protection. So, I'll start muna po with melasma toning. Initially, we flush on the cheek area. So, a while ago, sinasabi natin yung distribution ng melasma, yung kay ma'am, more of the cheek or malar region lang po si ma'am. So, we do the shot lang po. Okay. So, what's the sensation, ma'am? Parang pumipitik. Oh, yes po. Like a snap. May kasama po bang init? Meron. Ayun. So, ang mga iba naming patients po, pag walang panahon sa laser, kasi sessions po ito, ma'am eh. So, pwedeng nag-start lang muna kami yung mga pinapahid-pahid. So, mostly yung mga OFW, yung bakasyon lang nila 2 weeks. So, piniprescribe ko po sila ng anti-melasma cream. Pero since si Ma'am Marilu, dito po siya sa ating vicinity, malapit lang. So, we can do sessions for ma'am. Actually, ma'am, may tanong ka kanina. Ano nga po pala yung question natin? Yung mga iba kasi gumagamit sila ng mga parang mga pampahid sa mukha. Opo, yung pagtanggal ng mga pekas. Yes. Lalo na yung mga over-the-counter. Oo. Yan po. Mayroon tayong mga cases na yan. Yes po. So, meron kasi silang hydroquinone tsaka tretinoin. Wala naman po problem with that. Yun lang, dapat sana avoid nila po yung mainitan sa araw. So, pag naiinitan sila ng araw, ang nagiging side effect ng solution, lalo pong nangingitim. So, nagkakaroon na sila yung parang mapa dito sa kanilang mga pisngi. So, meron kaming cases ng ganyan. So, hopefully po, pag gumagamit sila ng mga solution sa mukha, as much as possible, yung mga whiteners, iwasan talaga po ang magpa-araw. At ugaliing gumamit ng sunblock. Yan po ang sun protection. So, nagawa ko po yung dito sa kabilang side. So, we'll go on the right side. Dito po. So, this is just toning muna, ma'am. So, para lang snap. Pero, masakit po ba? Hindi naman. Opo. Pero may kasamang heat. Now, yung pong mga iba kong patients nagtatanong ilang beses po ba? Actually, variable po yung number ng sessions. Depende nga po dun sa degree, sa type, sa severity. May iba po, 5 sessions, may iba 10, at most 20 sessions, ma'am. Yan. So, we do a melasma toning po sa all over. Pag sinabi po kasing toning, ang ibig sabihin, parang pinapantay nyo po yung texture, yung complexion ng skin. We make the skin evenly textured, equal ang tone. Yan po. So, I'll proceed dun sa tinatawag na melasma indication. So, medyo mataas na po ang energy. So, 6.0 handpiece. Yan lang po. How do you feel pa rin po? Okay naman, Dok. Yung after ng mga shots, mayroon po bang naman po. nararamdaman na mainit? Okay lang? Okay lang. Sige po. Perfect po. So, ito po, I'll be targeting na po yung mga dark patches po. Okay. Kung pansinin niyo po yung kay Ma'am Marilu, yung irregular yung shape ng kanyang melasma.
which is a characteristic ng melasma po. Irregular sila, tapos discrete yung spread. Although mapapansin mo kung cheek lang talaga. Pero wala silang definite shape or border. Yung iba po kasi parang kalat lang po eh. Pero yung kay ma'am, paiba-iba po yung patches. Ayan po. No, ma'am. Okay po. So, targeting ko lang po yung mga dark patch. So, mas malakas po ngayon ang tap. So, pwede po akong mag 1, 2, 3 shots. Yun po yung kung ilang passes. Direct na po dun sa ating pigment mismo. How do you feel, ma'am? Okay lang. Apo. So, mararamdaman po yung parang snap. Ito po kasi ma'am, may wavelength ng tinatawag namin na 1064. Ito po yung umaabot sa deep pigment po. So, yung mga superficial pigments, actually, we can manage dun sa mga topical, yung mga pinapahid. Pwede na rin po ang mga chemical peeling. Pwede na rin po ang diamond peeling. Actually, pwede rin po ang IPL, pigments, yan. Marami po tayong pwedeng treatment modality. Ang mahalaga lang po, magkonsulta ang ating mga kliyente para po malaman natin ano ba ang best treatment. Pero kung papansinin ko po, parang medyo nababawasan na yung pagka-dark pigment po. So, ito po, meron kaming pinapayo na babalik sila. Pwede pong, kung ganito yung strength ng, or energy ng ating treatment, pinapabalik po namin after 2 to 4 weeks for another session po. So, depende rin po sa result. Ang mga patients po natin kasi variable ang response ng skin, hindi po pare-pareho. Ayan. So, aming tinarget yung deep pigment using the 1064 po. Okay? So, we'll proceed with the right side po. So, proceeding at the other side, sa ating pong kanan. So, we still flash this Lucid Melasma Laser 1064 wavelength po. Ang pinipenetrate po nito is the deeper inner pigment na po siya. So, normally, ang ating mga clients, they can see the result, may iba po 1 to 2 weeks, parang naglalighten na po siya. So, it's a gradual process po. Yan. So, we only like para mga 3 shots on a certain pigment area po. And after this po, we can do some cool compresses or pwede po kaming mag-apply ng mga anti-inflammatory like dexamethasone and also nire-ready po namin yung kanyang skin treatment for the next session naman po. Ayan mga kasiyasay, ay inyo pong natunghayan kung paano po ang Lucid Laser Treatment for Melasma, and we'll still discuss further sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. So we're done with our actual procedure using the Lucid Laser for Melasma treatment. So mga ka-CSA, right now po, we are applying a dexamethasone, which is a low-potency steroid, para po naman ma-minimize yung discomfort na nararamdaman ni Ma'am Marilu. Kasi actually po, after the laser, mayroong sensation na mayroong heat, or si Ma'am parang burning sensation po ni Ma'am. Parang minimal na hapdi. So, this is to relieve po yung ganong sensation. Pero tolerable po, Ma'am. Tolerable siya. So, together with that, we also have the cryotherapy. Ito po'y malamig. Cryo for cold. So, nare-relieve din po si Ma'am dun sa discomfort. In a little while po, wala na yung parang burning sensation na yon. So, what we do here at CSA also po, after a procedure, meron din po kaming mga post-care or post-op treatment na ginagawa po. Okay. And we advise our patients, of course, avoid sun exposure and also always apply sunblock, sunscreen, yung pong broad spectrum na may UVA, UVB broad spectrum po. Tapos, after this, Ma'am, you just wash your face tomorrow na po kasi katatapos ng ating laser treatment. So, wala naman pong ibang mga masyadong bawal gawin. You do your usual activities po. May katanungan po si Ma'am Marilu.
Wala bang bawal na pagkain, Doc? Yes. Actually po, I tell my patients na lang avoid muna yung mga allergogenic diet or yung mga malalansa. Kasi yung mga iba po, sensitive skin, madaling mangati pag may nakain po na mga malalansa. So, yung mga seafoods po, chicken and eggs, temporary lang naman po. Mga ilang Yan. days yun, Doc? Usually 1 week. We have a healing period of 1 week for our skin. And yung ating pong dexamethasone or even hydrocortisone po, pwedeng i-apply twice a day for 1 week. And I will advise ma'am to come back to us. Actually, I check my patients for every laser mga 2 weeks po. Pero hindi necessarily we do a second session for that. So, in my clinic, yun po ang aking protocol. Ayan mga kasiyasi, actually po, itong mga ganitong uri ng laser po, kaming mga aesthetic physicians, we really undergo trainings for this. Hindi po ito dekahon. It varies also depending on the type of the skin of our patient, sa kanilang phototype, skin condition, yung moisture ng skin nila. Yung iba po kasi may sensitive skin, may mga iba talaga pong prone sa pigmentation. So, it's much better to consult po mga aesthetic doctors, aesthetic dermatologists, those doctors who were trained to do laser procedures. Actually, in our conventions, we always discuss this. And ang aming mga kasamahang mga doctors from other countries, they were really advising as much as possible to minimize po mga number of shots ng ating lasers. May iba-iba po kasing mga energies to avoid complications po. O ayan mga kasiyasi, natututo po tayo. Actually, in addition to laser, may mga iba pa pong treatment modalities for melasma. Actually, in my clinic, I start with some topical. I prescribe Triluma made by Galderma. Ito po yung pinaka-drug of choice for melasma. It's called Triluma. And I combine also with other treatment modalities like superficial chemical peeling or ang IPL po natin for pigments. Mga iba po for diamond peeling. So, it's much better pa rin po to consult us dito sa CSA Derm Centre. We are located at the second floor of Pure Gold Dau Building, the MacArthur Highway, Mabalacat, Pampanga. And our contact numbers, they're flashed on your screen. Or if you have any questions or mga suggestions po or comments, you may email me at csaskinclinic@yahoo.com. And our FB page po, CSA Derm Centre. My Instagram, doc_contessa. And of course, maraming salamat sa aming mga sponsors. Ang Restylane Philippines, Galderma Philippines, Alrigan, and also salamat sa aking CSA family, ang aming staff, and for my hair and makeup, Mr. Bod. And of course, Ma'am Marilu, thank you so much po for sharing with us your precious time. Ang aming pong school principal, and of course also a very efficient servant of our Lord, isa po rin pong pastora, nagtuturo din po sa ating church. Ayan. So, maraming salamat din po sa inyo, mga ka-CSA, mga televiewers, sa patuloy na pagtangkilik ng mga episodes ng Certified Skin Authority. We always do our best to present to you mga recent updates in terms of the practice of aesthetic medicine. So ayan mga ka-CSA, when it comes to your skincare, you can trust the CSA Certified Skin Authority.